Dumating ang tawag sa telepono ng gabing iyon. Nag-flash ang numero ng ospital sa telepono ni Jason. Bumangon siya sa kama at tumakbo sa madilim na silid para hanapin ang kanyang telepono. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, agad niyang dinampot ang telepono. Ang taong nasa kabilang linya ng telepono ay sumisigaw nang sagutin niya ito. At narinig niya ang bahagi ng pag-uusap ng mga nurse. "Bakit mo ako tinawagan?" Seryosong sabi ni Jason sa telepono. Mr. Sanders, kailangan mong pumunta ng ospital. May nagbago sa kalagayan ng asawa mo." "Anong klaseng pagbabago?" "Sir, ang doktor na lang po ang kausapin niyo," sabi ng nurse bago nag-excuse at ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga si Jason. Kinuha niya ang kanyang jacket at ipinaalam kay Elena kung saan siya pupunta. Bago umalis, pumasok siya sa kwarto ni Ellie at nag-iwan ng isang halik sa noo. Ang batang ito at si Catherine ang buhay niya ngayon. Ano ang gagawin niya sa isang bagay kung saan mangyayari din ito kay Ellie? Umalis siya sa bahay, sakay sa kanyang itim na Bentley. Hindi siya palaging may personal na driver, ngunit kung minsan ay kapaki-pakinabang ito. Halos pilitin siya ni Elena na magpahatid sa driver. Ayaw niyang magpanik ito at may mangyaring masama kay Jason. Umupo si Jason sa loob ng kanyang sasakyan. Ipinunas niya ang pawisan niyang mga palad sa kanyang pantalon habang tumatakbo ang kanyang isip. Bumaha sa kanya ang mga alaala kung paano niya nakilala ang kanyang magandang asawa at ang una nilang pagsasama, at alam niyang wala nang papalit dito sa kanyang puso. Pagbaba niya ng sasakyan, ay tumakbo siya papasok ng ospital. Dumiretso siya sa kwartong kinaroroonan ni Catherine at nakita niya ang kinakabahang mukha ng isang nurse na naghihintay sa kanya. Nang makita siya ng nurse, ay namutla ito at nalito. "Sir, tatawagin ko po ang doktor," nauutal na sabi ng nurse bago tumakbo palabas. Umupo si Jason sa harap ng kwarto ni Catherine. Desperado siyang malaman kung okay lang ito. Pero paano kung hindi? Nag-alok siya na ikuha ito ng pinakamahusay na doktor sa buong mundo. Isang espesyalista sa cancer. Mag-e-eksperimento sana sila ng pinakabagong paggamot. Pero tumanggi si Catherine at isinaalang-alang ang idea na tanggapin ang landas na tinatahak niya. At wala nang ibang pagpipilian si Jason kundi tanggapin ito. At umaasa siyang magagawa niya ito balang araw. Dapat sinubukan ni Jason para makinig ito. Maaaring may paraan. Ngunit ang maling pag-asa, kung sakaling ang doktor ay walang magawa, ay mas masisira pa ito. Alam niya yun sa sarili niya. Ang mga huling araw ni Catherine ay dapat na pahalagahan at gugulin sa mga taong mahal nito. Lumakad ang doktor sa isang gilid at hinila si Jason palayo sa pinag-iisipan nito. "Magandang gabi, Mr. Sanders. Natatakot akong sabihin sa iyo na nagkaroon ng kalunos-lunos na pag-unlad ang sakit ni Catherine. Nagdusa siya mula sa isang atake kagabi at ang kanyang katawan ay napunta sa isang self-induced coma." Dahan-dahang paliwanag ng doktor kay Jason. Lumakas ang tibok ng puso ni Jason habang patuloy na nagpapaliwanag ang doktor at hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Natatakot siya para kay Catherine. Umalis ang doktor matapos makipagkamay kay Jason at sinubukan ni Jason na pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang makausap ang isang tao. Ayaw sana niyang tawagan ito, ngunit mahalaga ito. Kinuha ni Jason ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Pinindot niya ang numero, saka huminga ng malalim. "Kamusta?" Ang makinis at malasotlang boses ay bumagsak sa pandinig ni Jason at naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam ng kalmado at pagmamahal nang marinig ang boses nito sa unang pagkakataon mula sa napakatagal na panahon. "Mami." Narinig ni Jason ang malalim nitong paghinga. Hindi siya nagtaka na nabigla ito noong huli silang nag-usap. Nagalit ito sa kanya at sinabihan siyang wag tratuhin si Catherine ng ganon. Sinabi nito sa kanya na maging matalino at tumayo bilang isang lalaki.
At simula noon ay hindi na sila nag-usap. Jason anak, ikaw ba yan? Tanong nito na tila hindi makapaniwala. Yes ma'am, ako ito. Anak, bakit hindi mo ako tinatawagan? Ni hindi mo man lang sinasagot ang mga tawag ko. I'm sorry ma. Nagmatigas ako at sinubukan kong ayusin ang sarili ko. Nahihiya ako sa sarili ko, kaya itinulak kita. Ayokong makita mo ako sa ganoong klase ng gulo. Sagot ni Jason na halata ang emosyon. Anak, may problema ka ba? Ang malasot lang boses ng kanyang ina ay nagpagaan sa kanya. Ma, may cancer si Catherine. Nagkaroon kami ng anak. Kasal pa rin kami. At ngayon ay nakoma siya. Inilabas ni Jason ang kwento na nag-iiwan ng mga detalye. Oh my God, masaya ako para sa inyong dalawa. At bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga na may apo ako? Napangiti si Jason sa sinabi ng kanyang ina. Palagi nitong ginagawang magaan ang kanyang sitwasyon. Ma, kailangan ko ang tulong niyo. Walang problema anak. Sabihin mo kung ano kailangan mo. Ma, kailangan ko ng tulong sa pag-aalaga kay Ellie. Tinawagan ako ng doktor sa ospital. Si Catherine ay napunta sa isang self-induced coma. Hindi sila nakakasiguro kung magigising pa ito. Bakas ang lungkot sa boses ni Jason. Diyos ko, 2 salita lang ang nasabi ng kanyang ina. Naging mabagal ang mga sumunod na araw. Natagpuan ni Jason ang sarili na nag-iisip. Sinubukan na kanyang isip ang sariling survival mode. Ang mag-isip na kahit ano, maliban kay Catherine. Kaya sa halip ay umupo siya sa kanyang mesa, sa harap ng kanyang laptop. Bumukas ang browser at napuno ang search bar sa internet, napuno ng mga tanong. Mga tanong na hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob, na itanong kanino man. Mga tanong na tinatanong niya sa kanyang sarili araw-araw. Ginugol niya ang mga sumunod na linggo sa pagtatanong. Isang araw ay naiwan ni Jason na bukas ang laptop at ang history ng browser at nakita iyon ni Elena. Paano gamutin ang cancer? Ito ang huling search history na nabasa ni Elena. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Elena. Ngayon lang niya ito nakitang nawasak ng ganito. Huminga siya ng malalim. Nag-alala siya para sa isang lalaking inalagaan, tulad ng isang anak, na ngayon ay nalulungkot para sa isang babaeng mas mahalaga pa sa ginto para dito. Nang magising si Elena kinaumagahan, nagulat siya nang makitang gising na si Jason. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahigit 1 buwan, maaga itong nagising na bagong ahit at nakasuot ng Armani suit. Lalong nagulat si Elena nang ngumiti ito sa kanya. Naupo si Jason kasama si Elena sa almusal. Hindi lang si Elena ang natutuwa nang makita si Jason na maagang gumising. Matingkad na ngumiti si Ellie at masayang nagkwento kung ano ang natutunan niya sa paaralan at kung ano ang pinag-uusapan ng mga kaibigan niya. Nakaramdam si Elena ng pag-asa na baka maging okay na si Jason. Kailangan ko nang magtrabaho. Meron akong isang gabundok na mga papel na naghihintay para sa akin at sa espesyal na appointment. Nakangiting hinalikan ni Jason si Ellie at kumaway kay Elena at nagmamadaling lumabas ng bahay. Hinayaan ni Elena ang sarili na manatili sa upuan hanggang sa matapos si Ellie sa almusal. Hindi niya napigilan ang pakiramdam na parang may iniisip si Jason. Naupo si Jason sa silid ng pagpupulong sa tapat ng 5 mahuhusay na doktor. Mga espesyalista na naniningil ng malaking halaga kung saan ang bawat isa ay may sariling pananaliksik na ipapakita. Alam ni Jason na pera lamang ang meron siya at hindi niya kayang magbigay ng life-changing surgery para kay Catherine. Hindi siya makakagawa ng lunas, ngunit meron siyang pera upang pondohan ang pagbuo ng lunas. Kailangan itong gumana. Kailangan ito. Guys, shut the fuck up.
Sa wakas ay pinutol ni Jason ang nagtatalong mga doktor. Dahil batid niyang nag-aaksaya lang sila ng oras. Narito tayong lahat upang magtulungan. Upang makahanap ng lunas. At handa akong magbayad ng milyon sa bawat isa. Para lang mabuhay ang aking asawa. Kaya mas mabuting huwag niyo itong haluan ng kalokohan. Dahil kaya kong gawin na ipahamak kayong lahat. Nakaupo sila. Habang nakatitig kay Jason. Nakabuka ang mga bibig nila na parang may sasabihin. Pero nang makita ang pagbabanta sa tingin ni Jason, ay nagpasya silang manahimik. Ngayon ay may 2 araw na lang kayo. Kaya gawin nyo na ito. Kasabay ng anunsyo, tumayo si Jason at lumabas ng silid. Habang naglalakad si Jason papasok sa silid ni Catherine, ay kumikirot ang kanyang puso. Nawala na ang kinang ng balat ni Catherine. Ito ay mas payat ngayon. At kitang-kita ang mga buto. Ang buhok nito ay magulo at ang mga braso ay may tubo, papunta sa iba't ibang makina. Hinila niya ang isang upuan at umupo sa tabi ni Catherine at hinawakan niya ang kamay nito. Catherine, nakipag-ugnayan ako sa ilang tao at gagawin nilang mas mapabuti ang kalagayan mo. Namimiss ko ang mga ngiti mo at alam kong naririnig mo ako. Sana naririnig mo nga ako. Gumising ka na. Mahal na mahal kita, Catherine. Si Jason ay nakaupo sa natitirang bahagi ng gabi, habang hawak si Catherine at umaasang magigising ito. Umiling si Jason at tumingin sa paligid ng kwarto. Binigyan niya ng 48 hours ang 5 doktor para magtrabaho. Ang kalokohan na ito ay naglabas ng 12 milyon sa iba't ibang organisasyon. Nakahang ang ulo ng mga doktor habang ibinibigay nila ang kanilang solusyon. Ngunit wala silang mahanap. Sa kabilang banda, maliwanag ang silid at mas lalong nahirapan siyang ibuka ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Catherine ang isang maliit na kamay. Nakarinig siya ng konting sigaw sa kanyang tenga. At nang makilala niya kung sino iyon, ay pinilit niyang buksan ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang anak. Mami. Puno ng matamis na ngiti ang mukha ni Ellie sa paningin ni Catherine. Ang 2 nitong ngipin sa harap ay nawala na. Ang buhok nito ay maayos na nakatirintas at nakasuot ito ng uniforme sa paaralan. Salamat sa Diyos. Bigkas ni Elena nang makitang gising na si Catherine at pinindot niya ang bell sa gilid ng kama. Akala namin hindi ka na magigising. Tumingin si Elena sa mga mata ni Catherine at ngumiti. Mami, pwede ka na bang umuwi? Okay ka na ba? Pwede mo ba akong ihatid sa school? Sunod-sunod na tanong ni Ellie kay Catherine. Naramdaman ni Catherine ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. At umiling siya. Sinubukan niya magsalita, pero tuyo ang bibig niya. Nanghihina siya para ituro ang tubig. Ngunit matalino si Ellie. At inilagay ang tubig sa bibig ni Catherine. Papunta na si Jason. Nakangiting sabi ni Elena. Naramdaman ni Catherine ang pamilyar na paru-paro sa kanyang tiyan nang maisip na muli niyang makikita si Jason. Gusto niya itong makita. Pero natatakot siya. Ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok si Jason at tila nalilito. Natigilan ito sa paglalakad nang makita si Catherine. Nakaramdam na kaba si Catherine. Ano kaya ang sasabihin nito sa kanya? Well, hindi siya dapat mag-alala na lumapit ito. Lumakad ito palapit sa kanya at hinawakan ng mainit nitong kamay ang kanyang leeg at marahan siyang hinalikan sa labi. Isang halik na puno ng pagsinta at pananabik. Isang halik ng pag-ibig. Namiss kita ng sobra, Catherine. Sinubukan ni Catherine na iangat ang kanyang kamay para haplusin ang pisngi nito, pero hindi niya kaya. Ang tunog ng hagikik ni Ellie ang nagpalayo sa kanilang mga katawan, ngunit nanatili ang ngiti sa kanilang mga labi. Naupo sila sa silid at hinila ang mga upuan sa tabi ng kama at sinabi kay Catherine ang lahat ng namiss nito. Mami,
Nakalimutan nga pala ako ni Daddy na sunduin sa school. Reklamo ni Ellie. Jason, nakalimutan mong sunduin ang sarili mong anak sa school. Sinubukan ni Catherine na magtaas ng kilay, pero hindi niya mapigilan ang sarili na matawa. You are a terrible father. Tumigil si Jason sa pangingiliti kay Ellie at lumingon kay Catherine. Hindi kita makikiliti, pero kung kaya ko, gagawin ko. Lumapit si Elena kay Catherine. Pinasaya mo siya, iha. Salamat. Masasabi kong napakagaan ng loob niya na bumalik ka. Hinalikan niya ang pisngi ni Catherine at ngumiti ng matamis. There's not much to do when all I can. Thank you guys for listening and watching.